So right mga kasikop, back to spear fishing. Ganito kayo nagitawa ka pa man no? Itong mga kauban diba? Alright. Yung Sabi natin balik. ito mga master. Yes. Dahil na padala din Claude. Guot na kang uniform. Problema na to ani kung di ba mo abirya ang ato ang panahon. Kay may tagdi na maputol. Ang gamit na to. Ayun, kini na pulihan na to ganiha. Ito ano. So, ito ang gamiton nga panahon. Kini lang ato gamiton nga mas bahalag. Ano ni? Luma na pero sige lang. Battery ni. Hindi na naman nagsilbi. Ang gusto ko yan ganiha. Masudlan ay tubig oh. Master! Yaw po sa master. Ayo dir. Let's go! Kung sa kalsada motor o sasakyan ang laging nasisikot, dito sa dagat mga isda ang hinahanap. Sa kalsada tigit ang aking daladala, dito naman sa dagat na ang lamisan na At ayun na nga, sa mahigit 3 buwan na hindi tayo nakapagsisid, nakabalik na rin tayo. At ito muna yung unang-una nating nakuha ngayon, goldfish na medyo maliit pa. At sumunod naman itong katambak. Dito lang tayo sa medyo mababaw na parte kasi nga kababalik pa lang natin sa pag-dive. Dahil nga sa kababalik ko pa lang mag-dive ay nahirapan ako mag-equalize dito sa ilalim. Yung medyo excited ka pag nakita ka ng mga ganitong isda pero may halo pa rin ka ba? Yung magmamadali kang tumira tapos mabilisang pag-akyat para ikaw ay makahinga. At kahit nasa mababaw tayo na parte, buti na lang at may mga nakikita pa tayong isda dito. Meron din mga nasasayang tulad nito. Akala ko talaga dito tinamaan. At dito naman nakita tayo ng isang surahan o yung tinatawag namin dito na sunghan. Napakasarap naman ito pang inihaw. Do hindi ganoon kalaki pero goods na rin ito. Nung dati ang lalaki na nakukuha namin, ngayon ganito na lang kaliit ang nakikita ko. Meron din tayo nakikita dito katulad nito isang danggit na nagsusolo. At dito medyo pumalag pa kaya bigla tayong ahon kasi napakasakit ng tinik niyan. Kaya ingat kayo. Sinubukan kong sumisid sa malalim pero di ko talaga kinaya kaya andito lang tayo sa mababaw na parte at ganito kaliliit lang yung ating nakukuha. Pero goods na rin to, ang sarap kaya nito sa pinirito. Dito ang dami sanang danggit na magkakatabi kaso medyo maliliit lang. Problema, minadali kong tirahin kasi nga naubusan rin ako ng hangin. Kaya ito, dalawa lang yung nakuha natin. At itong sumunod mga pinsan naman to ng mga danggit, ito yung tinatawag namin dito na tagbag. Ang lakas kasi dito magtago sa mga bato. Ito yung mahiling mag-camouflage din sa mga bato. Tulad na lang din ito, grabe makatago sa ilalim ng bato. Pero walang kawala sa atin yan. Kasi ang maganda dito, kahit ilapit mo pa yung panamo, hindi ito madaling nabubulabog o umaalis agad. Medyo nagka-problema lang tayo dito kasi yung panako tumagos dito sa ilalim ng bato. Kaya iniwan na lang muna natin upang makapag-ipon ng hangin upang mabalikan ito. At ayun na nga, nakuha rin natin itong isdang ito. Kaso yung pana natin medyo na-bend. At nung umahon na tayo, ito lang yung mga kuha natin. Sobrang lamig na rin kasi ng tubig, kaya nauna akong umakyat sa kanila. At ito yung lahat ng kuha natin, super sugod naman. At habang hinihintay natin yung ating mga kasama na umahon, nilinisan na rin natin ito para pag uwi natin sa bahay, diretso na ito maluto. At ito na nga yung adventure natin ngayong gabi. Nakakamiss lang talaga din itong mag-dive. Ganda na rin kasi yung ganitong activity kasi nag-enjoy ka na, may pang-ulam ka pa. At susubukan natin sa mga susunod na mga araw makapag-dive ulit tayo. Baka may ikasuggest kayo ng spot dyan, pasama naman. Sa dagat ay makikita mo ako, lalangoy kasama ang barkada ko. Isda'y tatakbo pero andito kami para habulin kayo. Gamit ang aming mga panah, pangulam sa pamilya ay iuwi. Lamig ng tubig ay
ay may kuha